Ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Tama. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you, ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you, ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! mabuhay! Inday Sara para sa Presidente! First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niya? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero share ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar, Senator Amy Marcos, and binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya, at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan, pero sabi niya there will be another time for that. Okay. GMA? Kanya si Marcos, hindi na yan aalis. Yeah. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. That's the problem. Kaya ayoko lang naman sabihin na bakit kayo ganyan, Speaker? Dahil ba ito sa impeachment? Bakit? Alam mo ba kung ano ang boto namin? Dr. Ilagan is a doctorate, no? It's an expert in education. Tumakbo si
BBM bilang Pangulo? Di ba nung nasa Comelec kayo, nag-release kayo ng... Ay, opo. Kaya, totoo naman abot na nga kami sa husgado niyan di ba? Na in my opinion, DQ siya. Di ba? Kaso may nakialam nga May nakialam na politiko doon sa isang commissioner which I divulged to the public into interviews. Tapos sinabla nila ako ngayon. Graft daw yon. May graft ni isang kusing, wala akong nakuha doon. Baka kayo. Meron pa naman pong 3 months. At pag hindi po talaga kami pinag-uot dyan, dahil yung Secretary General mismo, hindi niya kami officially hinarap at nag-agenda. He is liable also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Attorney Gonzon, matagal na kayong nasa politika, no? At I'm pretty sure meron kayong mga kilalang meron kayong mga hindi naging nakasundo. Speaker of the House, meron ba kayo nabalita ang ganitong nangyari before na yung Speaker of the House ayaw niya yung binoto ng tao tapos hindi niya pag-ootin? Hindi. Kahit na yung kay Duterte na si Speaker... Sino nga yung batchmate ko sa Ateneo? Yung Alvarez? Alvarez. Oh. Si Pantaleon? Hindi naman, wala namang ganitong issue. Ang nagka-issue noon, dahil yan, kaya nila ginawa yung rule na yan noon, ay nagka-issue ngayon si anak ni Justice Velasco ay tumakbo laban sa kay Congresswoman Ong Shaco Reyes ng Mindoro. Yan. At hindi pinaupo si Ong Shaco Reyes dahil hindi daw siya naka-oath ng affirmation sa speaker. Sinabi nilang ang proclamation ng COMELEC ay hindi pa yan totoo na makakaupo ka. Kung hindi ka nag-amen dito sa amin at nag-oath of ceremonial oath ka sa speaker. Kasi nung araw, wala naman yan, Miss Sase. Wala yan. Nung nagsimula ang demokrasya natin, nagsimula ang mga House of Reps na yan, wala yan. Noon lang yan time ni Velasco versus yan nga, si Congresswoman, the late Congresswoman ng Ong Shaco Reyes of Mindoro. Kaya, napalitan yan. Since then, ginagamit na ng mga speaker bilang extra power nila. Pero hindi po dapat. Grabe naman yan ka-unfair. Yun ang hindi namin maintindihan kasi wala na oposisyon. Kung halimbawa, kung speaker ka, kung gusto mo mawala ng oposisyon, huwag mo nang pag-outing yung mga... kasi palagay ko po yun ang tingin niya sa akin Kasi specified me. Kahit na hindi na nga ako ang representative, okay naman ako. Okay naman ako na hindi naman ako Di ba? Walang problema. I humbly accepted the decision of the Supreme Court. Pero talagang he mentioned my name. For as long as Guanzon is in P3PWD, umalis daw muna ako dyan. Sir naman, ba't yun naman kami paalisin dito? Pambira naman kayo. Di ba may freedom of my constitutional rights naman kami to association? Mag-member kami ng aming mga party list that's our constitutional right. Hindi mo pwedeng sabihan ng COMELEC na tanggalin yan si Guanzon sa listahan nila na hindi ako nagre-resign, na hindi ako disqualified. Ang ayaw ko talaga po doon, yung parang gusto ni Speaker Romualdez ay sumurrender ako sa kanya. Sir, hindi nga po kami sumurrender sa Hapon. Noong digmaan, ang lolo ko mayor ng Commonwealth, tatay ko nag-guerrilla, nagkamedalya pang tunay ba? US gold, Congressional Gold Medal si Judge Sixto Guanzon na sa guerrilla. Yung nanay ko, persisted in encouraging her father not to surrender to the job. Sir, hindi po kami nag-surrender sa Hapon.
Ngayon pa po kaya na matanda na ako, 67 na po ako, sir. Ang amin lang po, sir, demokrasya po ito. Panindigan na po natin. Napakabilib ko pa naman kay Speaker noon dahil wow, ang Speaker, UP College of Law, wow, Upsilon, huh? They're very famous for being well-mannered, no? Panawagan naman ni former Commissioner Rowena Guanzon, paupuin na si Ilagan dahil kahit anya sa mga meeting sa mga ahensya ay tila hindi umano napapansin ng kanilang partido. Baka din anya akala ni Speaker Romualdez na sila ay anti-PWD. Banat naman ni Guanzon, ito ang kanyang matagal ng advokasya at matagal na ring isinusulong. Ang kanila anyang pagrereklamo ay para sa mga children with disability at mga PWD citizens. At dahil nanalo na ang kanilang representative noong nakaraang eleksyon, ay marapat lamang din anya na paupuin na si Ilagan upang mas maisakatuparan ang isinusulong nilang adhikain para sa mga PWD. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Agencies, parang hindi kami papansinin. Baka naman akala ni Speaker ay talaga ako, anti. Ako, sir, pro PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Syempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Samantala, isa ding panawagan ni Guanzon kay Romualdez ay bigyan sana ng kahit kaunting puwang sa Kongreso ang kanilang partido at iproklama na nga ang kanilang first nominee dahil din ito ay batay sa virtue ng isang desisyon mula sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na nag-utos ang COMELEC na magdalaga ng bagong representative at first nominee ng kanilang partido para sa mauupo sa 19th Congress. At ito ay kanila naman din anyang ginawa. Nakapag-oath-taking na din naman anya, kaya naman sana ay mapaupo na sa Kongreso ang kanilang representative na si Ilagan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin mga bahagin pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Humingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming sumitin na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumiti na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Sika-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9. Samantala, tinawag ding politikal na atake ang mga delays sa pag-upo ni Ilagan dahil tila din isang pananadya sa di lamang sa kanilang partido kung hindi maging sa mga constituents nito. Bombo Dennis, Bombo Ever? Okay, Bombo Bea, ilang petisyon ang inihain itong si Atty. Rowena Guanzon sapagkat isa sa pangunahing idinadaig nga niya yung hindi makaupo yung kanilang nominee. At ikalawa, yung concern nila doon sa iba pang hakbang na nagawa na raw nila pero hindi pa kinikilala yung kanilang grupo, Bombo Bea. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, ang tanging petisyon na inihain nila dito sa Korte Suprema ngayong araw ay yung mandamus petition nga na nagsasaad na sana, na inuutos din or inuutosan ng mababang kapulungan na sana ay mapaupo na nga itong si Ilagan dahil ito munang priority concern ng kanilang partido dahil ilang buwan na lang din naman mag-e-election na at malapit na din matapos ang kanilang termino, no? So, since 2022, nakikita natin na hindi pa rin nakakaupo itong si Ilagan, kaya sa ngayon ang priority ng kanilang partido ay mapaupo muna sa Kongreso itong si Ilagan na kanilang first nominee, Bobo Denny.